Ang Denver Nuggets ang isa sa mga aggressive team para sa trade. Ang isang player na kinukonek sa kanila si Zach LaVine. Kailangan di umano ng isang all-star na kasama ngayon ni Nikola Jokic para hindi masayang yung kanyang best season. Siya lang yung MVP ngayong season na walang kasamang all-star sa team. Nag-champion pa siya niyan. Kung meron man siyang kakamping all-star, matagal na nangyari yon at nasa post-prime na. Base pa sa The Athletics, nagkakaroon ng interest ang Nuggets kay Zach LaVine na parang imposible. Nag-a-average si LaVine ng 21 points, 4 rebounds, 4 assists, 50 and 42%. Yun nga lang, injury prone na si LaVine. Meron nga siyang nakalist na injury ngayon. May natitira pa sa kanyang $136 million. Si MPJ nakakalaro pa ng consistent. Imbes na upgrade yung mangyari, baka ma-downgrade pa kung kukunin ng Nuggets si LaVine kapalit ni MPJ. Kasi wala rin nakakaalam kung kailan siya mai-injured dahil nga damage good na si LaVine kaya din bagsak yung value niya sa trade market. Ang sinabi namang alternative doon kung hindi man si LaVine, si Jordan Poole. Nasa 20 points, 2 rebounds, 5 assists, 43 and 39%. Kaso meron na silang Jamal Murray. Halos 1:1 trade lang yung posible mangyari doon sa pagitan nilang dalawa ni MPJ. Pero parang lugi pa doon ang Nuggets. Dahil may hidden bonus si Jordan Poole na makakasama yon sa tax apron nila. Kung merong player na at least papatok sa hinahanap ng Nuggets, si Brandon Ingram. Kasama na rin kasi siya sa rumors na interesadong kunin ng Denver. Halos kasing laki ni MPJ, hindi nagkakalayo sa edad, nasa 22 points, 5 rebounds, 5 assists, 46 and 37%. Kung magkaroon man ng injury, at least nakakabalik pa rin sa mga importanteng game. Halos parehas din ang kontrata si MPJ at si Ingram. Ang problema nga lang, expiring contract na si Brandon Ingram at posibleng hindi siya magstay sa Nuggets dahil naghahanap siya ng malaking kontrata na imposible namang maibigay ng Denver sa ngayon. Ang maganda pang mapuntang player sa Nuggets yung hindi kailangang alisin si MPJ, kailangan lang nilang kumuha ng role player. Kasama din kasi sa rumors na yon si Cam Johnson at si DeAndre Hunter. Sila kasi yung inaasahan na mati-trade bago yung deadline sa February. Kahit kasi yung mga role player ngayon mataas na rin yung kontrata, nasa around 14 to 20 million dollars. Wala rin magagamit doon basta-basta ang Denver na pang trade. Kung makakuha man sila ng role player, ang pinaka-best option nila mag-intay until buyout season sa March. Nag-buckles pa ako dun. After namang manalo ng NBA Cup Championship ng Bucks at ni Giannis, sinatdown na rin ni Shams Charania ang trade rumors about kay Giannis na going forward na siya kung hanggang saan naaabutin this season yung Bucks. First time day mag-champion ni Damian Lillard, yun nga lang merong cap. Base din sa kanya, yung prize money makukuha niyang $500,000 kaysa maubos na lang, ipamimigay na lang niya sa mga staff ng Bucks. Si Taurean Prince naman nakaka1 milyon na sa NBA Cup or in-season tournament. Si Giannis din ang second runner sa MVP so far ngayon behind dito kay Jokic. 8-2 ang Bucks sa last 10 games. Nasa number 4 pa sila ng standing. Nasa 32 points, 11 rebounds, 6 assists at 61% mula sa field si Giannis ngayong season. 17% nga lang si Giannis mula sa 3-point area, ang pinakamababa niya. Pero mas dumami kasi ang mid-range shot ni Giannis ngayong season. Sa 24 games so far ni Giannis, hindi siya bumaba ng 52% mula sa field sa kahit anong game na nalaro niya ngayong taon. Isa pa, siya din yung isa sa nangunguna pagdating sa free throw attempts.